Pang-abuso yan, Asik eh. Inaabuso ng iba kasi alam nila walang kakayahan, kulang sa kalaman ng mga ibang riders. First class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks. I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you in coordination ho to ng mga financial institutions, mga bangko, kung saan po nakasanla itong mga sasakyan na to. Nope. I'll give you a practical solution. Yes, sir. Common sense solution. Kung naalala nyo yung nakarang hearing ni Rapi Tulfo, no, yung tungkol sa registration ng ownership, no, ng second hand, kailangan iparehistro daw doon ng may-ari kung sino yung nasa possession, siya yung pupunta ng LTO para magparehistro yung nakapangalan. So nagbigay ng practical and common sense solution. And then nagsasalita si Asik Vigor Mendoza, kinat ni Rapi Tulfo, no. May banggit ka doon ng banking and financing. So ito na yung consultative meeting, no, na kinandak ng LTO together with Colonel Busita na hindi nakinig si Rapi Tulfo, no. Ewan ko lang anong talagang plano ni Rapi Tulfo dito. So panoorin natin. So yun, no, mga kabong, mga kaibigan, panoorin natin itong content ni Colonel Busita about sa mga bogus o fly-by-night ng mga dealers na kumonsulta sa kanila or tinulungan nila sa kanilang grupo, no, ARSAP. Dito makita mo talaga nagigil si Colonel Busita. So panoorin natin muna ito, then bibigay ko sa inyo yung isang insider na insights, no, na galing sa isang nagtrabaho sa dealership. Dealers ng motorcycles, please, taas kamay. Hindi ko na kayo iisa-isa akin. Please. Huwag kayong mag-release ng motorsiklo na hindi rehistrado. Hindi ako mahilig sa away, pero pag hindi ninyo, by the way, I'm addressing doon sa hindi sumusunod sa tama. Kasama yan. Kotse. Okay na. O sige. Kotse and motorcycles. Please. Hindi ko gustong mag-away-away tayo. Nabubuisit ako doon sa dealer na nagre-release ng motorsiklo, walang rehistro. Dinadaya ninyo ang motorista. By the way, again, I'm referring to those abusadong dealer. Bakit kayo nagre-release ng motorsiklo sa riders nang hindi rehistrado? Tapos may waiver. Huwag natin lukuhin yung tao, yung maliliit. Ano kasi ang problema dito? Pag nahuli ng LTO, 12,000 pesos ang multa. Hindi nyo naman tinutulungan. May ibang dealers na dyan. Nag-file kami ng complaint sa DTI. Mind you, gentlemen and ladies, doon sa nagre-release ng hindi rehistrado. Pag hindi ninyo tinigilan yan, ilalantad ko sa publiko ang pangalan ng dealer, para masira ang pangalan ninyo. Maawa kayo sa mga motorista, sa rider. Doon sa mga kotse ang binibili, Mr. Edwin Go, ayaw mo na yun, mapera yun eh. Hindi, yes. Huwag ganun. Imagine, ang liit-liit ng sweldo. Mag-release kayo ng motorsiklo, hindi rehistrado. Sorry sa term, asset. Kawalang yan po yan. Pilipino naman tayo pare-pareho eh. Again, mag-away-away tayo. Gawin nyo ang tama, mali ang motorista, kakampi ninyo kami. Pero gawin nyo ang mali, mag-away-away tayo. Doon sa hindi dapat tamaan, hindi kayo kasali dyan. Yung ibang dealers lang yan. Identified ko po yan. Maawa tayo sa ating customers. Asset sila. Huwag natin silang abusuhin. Pang-abuso yan, Asik eh. Inaabuso ng iba kasi alam nila walang kakayahan, kulang sa kalaman ng mga ibang riders. Nag-warning lang ako, Asik, para no hard feelings.
Babandera ko ang pangalan ng dealer na yan. Mangangampanya ko, huwag kayong bumili sa dealers, sa mga dealer na ganito. Tampalasan yan. Abusado. Mapagsamantala. Meron pa rin kasi. Pati DTI, nagkakaproblema sa inyo. Why? May mandatong DTI o di na pressure sa amin sa One Rider Party List. Sino? Salarin. Kayo. Bakit ang tagal-tagal marehistro? 1 month, 2 months, 3 months. Hindi ko kayo tatanungin kung totoo asset. Ang motibo daw ng ibang dealers, Mr. Edwingo, brother, talagang dinidelay ang rehistro, thinking na baka hindi makabayad para pag kinuha, naspo lang, mukhang bago na naman. Hindi ko i-validate sa inyo, pero please, gawin nyo lang ng tama. At ako, kami, kakampi ninyo. Kawawa yung riders By the way, Asset, maraming salamat. At pasensya na po doon sa mga responsible dealers. Hindi kayo kasali dyan sa nabanggit ko. Asset, maraming salamat. Maraming salamat. So by the way nga pala, ako nga pala si Bong, may colleagues call me Sir Bong dahil matagal na rin ako sa industriya nito. For more than 15 years, ako po ay nakapagtrabaho na sa apat na dealership. Isa rito yung fly-by-night or mga bogus na mga dealership. So ganito po yung kanilang diskarte, kaya hindi na lang nire-rehistro. Sabi naman dito ni Colonel Busita, ang intention niya dito yung mag-release kayo ng motor na dapat i-rehistro nyo for a certain period of time, Kasi hindi naman kasi pwede na pag-release may rehistro na. Even the LTO, meron silang timeline, 7 days, up to 10 days, dapat may rehistro na. Yung mga legit na mga dealership, nire-register talaga nila yan. Ang ginagawa ng mga bogus na mga dealer, ganito ginagawa nila, especially yung mga financing. Before kasi, yung CSR na tinatawag or Certificate of Stock Report, noon niya, pag-release niyan, ako mismo dinadala ko yan sa sa LTO para i-rehistro. Pero this dealership, nataka ako, walang CSR, walang clearance, something ganyan, wala talaga. So na-release na yung unit. Ang ginagawa pala nila, after 1 year pa na nila nire-rehistro yung motor. Kasi ganito yung reason nila, talagang halata mong gustong pera lang talaga yung kita. Ganito ang ginagawa nila. After 1 year, kasi ang katwiran nila, pag hindi umabot ng 1 year, hindi pa nila mababawi yung kanilang puhunan. So pag 1 year, walang rehistro yan, pag kinuha yan sa customer, walang laban yung customer, hindi mo pwedeng pailan ng karnaping kasi una-una, wala namang record sa LTO yung motor. Diba, napaka-clever, napaka-clever ng ganito. So, iwasan nyo itong mga ganito mga dealership, So, kung may magtatanong kung anong pangalan ng dealership na to, well, if DM nyo ako sa FB page ko, ibigay ko sa iyo yung pangalan ng company na pagtrabuhan ko. Kasi may personal akong experience dito. Kaya, ang nangyari, kawawa yung mga customer actually. Kawawa. Wala silang laban. And then, yung dealer na to, ako nga pala yung dealer na to, napanood ko to isang beses na ni-read, in-expose ito ng isang programa din sa YouTube channel. So, kung may plano kang bumili ng motor, pumunta ka dun sa mga legit na dealer, Yung, syempre, magiging bias ako dahil nasa dealership ako tatrabaho, sa Motor Center in particular. Kaya tumagal ako dito kasi nakita ko na yung Motor Central itself, although hindi to statement ng Motor Center, pero nakita ko na yung Motor Central may department talaga na nag-aasikaso ng dealership or yung ng dealership. Speaking of dealership, bago ka may issue ng accreditation sa LTO para ma-register mo yung motor, kailangan may mga signage yan, maganda yung building, may sukat para pagkasya ng motor, then may insurance yung yung building. So, yun yung parang overall yung concept ng dealership. May mga tao talaga nag-aasikaso niyan. Not to mention yung mga nagre-rehistro, yung mga liaison officer na nag-aasikaso niyan, Meron sila talagang taong dedicated
Kasi syempre manpower yan. Masaya madalang legit syempre. Yun nga, iwasan nyo yung mga dealership na ganito, yung palatandaan, clue, palatandaan. Kapag ang dealership ay walang signage, kasi ang signage, yan ang isa sa tinitingnan ng LTO sa accreditorship, no? Yung ina-accredit nila yung isang dealership pag may signage. Isa yan. Pag nakita nyo maganda yung signage, tapos maayos yung pwesto, goods yan. Pero nakita nyo tarpaulin lang, tapos parang mo, wala na, kayo dyan, out kayo dyan, no? So, itong content ni Colonel Busita, it is a warning, no, sa mga dealership na ayusin nyo. And then, syempre, LTO, sana naman, no? Kasi may LTMS na naman So, mabilis na rin na yan, siguro. Ayun, kung kayo kukuha ng motor, doon kayo sa mga legit na mga dealership. At yun lang, kung gusto mo yung content for the day, consider to subscribe and hit that notification bell para notify sa mga future uploads natin. Yun lang, see you on the next video.